Coke. Wait na. Teka lang. Pareho naman tayo inuga ah. Ba't yung sa'yo sumabog? Yung akin hindi. So walang mali sa shaking. Ang mali, yung nasa loob ng puso natin. Na inilalabas ng Diyos kapag may shaking. So kapag sinake ka ng Lord, huwag mo sisihin yung shaking. Kasi ito, sinake din naman eh. Pero ba't walang lumabas? Kasi tama ang puso eh. As long as tama ang puso natin, wala tayong dapat ikatakot sa shaking. Kasi ang mga shaking ng buhay, ginagawa ng Lord dyan para ilabas yung mga bagay na hindi dapat nandyan. Inaalaw ng Diyos na ma-shake ang buhay natin for us to realize what really matters in your life. Amen? Shaking reveals who you are. Ipinapakita lang ng shakings, mga kapatid, kung sino tayo sa ating mga buhay. Because sa totoo lang, you don't know who you really are until you experience some shakings in your life. Shakings are necessary. Naalala nyo nung unang panahon, nung wala pang machine para sa mga bigas at palay, para maihiwalay nila yung bigas sa balat, may ginagawa yung mga nanay natin sa Bilao. Meron akong video dito para mas maalala ninyo, in case hindi na ginagawa sa panahon natin. Maalala nyo dati? Di ba? Para mahiwalay nila yung trigo sa ipa, sa balat. Sinishake nila yung bayong. Ano ang purpose? Kasi hindi lahat ng nasa Bilao makakain. So para lumabas yung hindi makakain, sa nakakain, kailangan ko siya i-shake. So huwag ka matatakot sa shaking kung alam mo that you are building your life in eternal things. Bakit? It's for your own good. So kapag may shaking sa buhay natin, siniseparate niya what is eternal and what is temporal, and sometimes, once in a while, iaalaw talaga ng Lord ang shakings para i-reveal what really matters to you. Iaalaw ng Lord na mayugyug ka para i-reveal sa atin na you are part of the unshakable kingdom. So if you feel like your life is being shaken, kung pakiramdam mo, you're about to lose your mind, kung pakiramdam mo dahil sa matitinding problema, it's not supposed to happen in your life, kapag may shaking, ask yourself, Lord, ano ang sinasabi mo sa akin? Speak to me, Lord. We were shaken to make us unshakable. There will be challenges, there will be shakings, pero yung challenges na yan, inaalaw ng Panginoon para ma-separate ang eternal sa temporal. So kapag sinake ang buhay natin, huwag kayong magtampo sa Diyos. Lord, ba't mo sinake? Para sa iyo yun. So we are not giving up. How could we? Even though on the outside, it often looks like things are falling apart on us, on the inside, where God is making a new life, not a day goes by without His unfolding grace. These are hard times. These hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared to us by our God. Sinasabi nila, Apostle Paul, di kami mag-give up. Ba't kami mag-give up? Even though on the outside, things are falling apart, we know that from the inside, God is making a new life. At walang araw na lumilipas na hindi ipinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa akin. So I want to encourage everybody today, when your life is hard, when you are in an impossible situation, when your back is against the wall, when you are in a rough situations of your life, don't ever think for a moment na God is not present in your pain and in your circumstance. In fact, yung promotion minsan nakapackage sa suffering. Yung promotion minsan nakapackage sa pain. Yung next level minsan nakapackage sa setback. So I want to encourage you today with these 3 beautiful words. Don't give up. Don't give. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. When you're in the middle of the storm, pakiramdam mo ang kaaway laging nananalo, don't give up. Just because your friends let you down. Do not give up. Just because you lose your job.
Do not give up just because your career are falling apart. Do not give up kahit hindi ka pumasa sa examination. Keep on showing up. Don't walk away from your faith. You're built to last. Magpatuloy ka lang, kapatid. After all, yung destiny mo is greater than your history. Yung ginawa at prepare ng Panginoon is nothing compared to the sufferings that you are going through. Keep on keeping on. Let nothing move you. No disease will move you. No discouragement will move you. No frustrations will move you. Kahit anong bagay, I will never allow these things or someone to move me to the purpose that God has for my life.